Sa isang magandang araw, sa kailaliman ng mga puting ulap, matatagpuan ang isang sekta. Dalawang kabataang dalaga na may hawak na payong ang maingat na sumusunod sa isang binata. Magalang na nagtanong ang isa sa mga dalaga sa kanilang senior brother kung paano makarating sa luncheon hall. Biglang lumitaw sa harapan ng binata ang ilang pagpipilian. Una, landiin ang dalawang dalaga para sa gantimpalang mga profound grade spirit pills. Ikalawa, sadyain na magbigay ng maling direksyon para sa gantimpalang alchemy skill plus 2. Ikatlo, ituro sa kanila ang tamang daan papuntang luncheon hall para sa gantimpalang isang katawan ng lakas apoy. Napangisi ang binata sa kanyang sarili, iniisip na isa na namang set ng pagpipilian ang dumating. Pinili niya ang ikatlong opsyon. Agad siyang lumingon at sinabi sa dalawang magagandang dalaga na dumiretso lang lampas sa pormasyong hugis bundok, pagkatapos ay kumanan kapag nakita ang batong hugis kambing, at maglakad pa ng kalahating oras upang makarating doon. Pagkatapos magsalita, agad siyang umalis habang naririnig ang pasasalamat ng dalawang dalaga. Matapos matanggap ang katawan ng lakas apoy, napaisip ang binata na napakadali lang palang gamitin ang leveling system na ito, at oras na para magpatuloy sa pagpapatrolya sa mga bundok upang makakuha pa ng puntos. Ang pangalan ng binatang ito ay Jiang Bein, isang disipulo ng sektang Guin sa misteryosong mundong ito. Isa siyang transmigrator at may hawak din ng isang system. Ngunit kahit gaano pa kaganda ang system, kailangan pa ring malaman kung paano ito gamitin ng tama. Halimbawa, sa simula ay naligaw siya ng landas at bumalik pa sa panahon 5 taon na ang nakalilipas. Noong panahong yun, si Jiang Bein ay nasa isang luma at sira-sirang bahay, nagmamapa ng sahig at bumubulong sa sarili dahil 3 araw na siyang napunta sa mundong yun pero wala pa ring senyales ng system. Sa sandaling yun, isang mag-asawa ang dumating sa pinto at sinimulan siyang pag-alitan na parang sarili nilang anak. Sinabihan siyang isa siyang walang kwentang tao na nagbubulong-bulong habang nagmamapa lang, at kung paano niya naiisip na maaari siyang kumain at uminom ng libre sa kanilang bahay, dahil mas may pakinabang pa raw ang isang aso bilang bantay. Hindi na nakatiis si Jiang Bein noon. Diretso siyang tumayo, ibinato ang basahan sa sahig, at sinigawan ng mag-asawa na mga bastos sila at minaliit siya. Ipinahayag niya na siya ay isang transmigrator na nakatadhanang maging bida, at mula sa araw na yon, hindi na siya mananatili sa kanilang bahay at sinabihan silang kumain ng tae. Matapos silang murahin, galit siyang naglakad paalis at nilampasan ang mag-asawa, na ikinagulat nila. Gaya ng inaasahan, pagkaalis sa bahay ng mag-asawa, wala siyang matuluyan at napilitang magpagala-gala sa bayan. Sa huli, naupo siya sa isang sulok at umiyak dahil sa matinding gutom. Sa mismong harapan niya ay may isang kariton ng mainit at umuusok na siopaw. Bigla, isang malagkit na kakanin ang inilahad sa harap ni Jiang Bein. Isang lalaki ang nagsabi sa kanya na kainin yon. Tumingala si Jiang Bein sa lalaki at nagpasalamat sa paring tawista. Si Dajiang, na nakatayo sa tabi niya, ay pinanood si Bein na laman ang kakanin. Pagkatapos ay mahinahon nitong tinanong kung alam ba ni Bein kung bakit sa dami ng mga batang palaboy sa kalye na walang makain, siya lang ang binigyan nito ng pagkain. Walang pakialam na sumagot si Jiang Bein na wala siyang ideya. Ngumiti si Dajiang at sumagot na ito ay dahil nakikita niyang pambihira ang kanyang mga buto, isang henyo sa martial arts na sa loob ng 3 taon ay magiging pinakatangi-tanging kabataan sa kanilang sektang Luo. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang ilang pagpipilian sa harapan niya. Una, magmakaawa sa paring tawista na gawin siyang disipulo para sa gantimpalang Superior Grade Yellow Level Sean H. Constitution. Ikalawa, agad na sabihin na hindi pa siya nakakita ng isang taong kasing tanyag ng paring tawista at magtanong kung anong klaseng lugar ang Burning Fire Sect para sa gantimpalang Mid-Grade Yellow Level Blazing Fire Saber. Ikatlo, magalang natanggihan ng alok ng paring tawista para sa gantimpalang Random Basic Attribute Points. Naging mas masaya pa si Jiang Bein kaysa sa nanalo sa loterya. Naisip niya na sa wakas ay dumating na ang system, at ang biyaya ng isang transmigrator ay tunay na kamangha-mangha. Isang bagsakan niyang nakuha ang Old Grandpa trope at ang system. Kaya't direktang lumuhad si Jiang Bein sa paanan ng paring tawista at sinabing nagmamakaawa siyang tanggapin siya bilang isang disipulo. Sa isip-isip niya, ang Sean H. Constitution ay perpekto para sa Burning Fire Sect ng paring tawista.
Naisip niya na malinaw na ibinibigay sa kanya ng system ang buong set. Maganda rin daw ang pangalawang pagpipilian na isang sandata, ngunit mas mahalaga sa ngayon ang mga cultivation technique. Marahang kinuha ni Dajang ang kamay ni Bayan at sinabing ayos lang na maging disipulo niya ito, ngunit kailangan muna nitong makapasa sa isang pagsubok. Sumagot si Jiang Bayan ng may matatag na boses na tiyak na gagawin niya ang lahat para makapasa. Habang naglalakad, sinabi ni Dajang na sumunod ito sa kanya. Nag-prompt ang system, ipinapalam na ang pagpili ay nakumpleto na at ang initiation quest ay nagsimula na. Ang gantimpala raw ay ibibigay pagkatapos makumpleto ang quest. Ang layunin ng quest ay ang maging disipulo ng Black Robe Dajang. Bahagyang natigilan si Jiang Bayan, nagtataka kung bakit may quest pa gayong dapat ay direktang gantimpala na. Ngunit binaliwala niya ito, iniisip na dahil may system naman siya ay wala siyang dapat ipag-alala. Dinala ng paring tawista si Jiang Bayan sa isang ilang na tuktok ng bundok. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang lugar na iyon ay tinatawag na Lingma Peak, at doon magaganap ang kanyang pagsubok. Agad siyang tiniyak ni Jiang Bayan na huwag mag-alala dahil hindi niya ito bibiguin. Tumingala naman ang paring tawista sa kalangitan at marahang ipinaalala kay Bayan na ang pagsasanay ay nangangailangan ng pagtitiis at tiyaga, at ang pagmimina ay kayang humubog sa dalawang katangiang ito. Sinabi nito na basta't makayanan niya at maipasa ang pagsubok sa pagbabantay ng bundok, babalikan siya nito upang isama sa sekta. Ngumiti si Jiang Bayan at tumugon sa kanyang guro na tiyak na isusugal niya ang kanyang buhay upang masakliyan ang kabutihan nito. Pagkatapos ay itinuro ng pari ang lugar ng pagsubok at sinabihan si Bayan na sumunod sa kanya, habang ang gilid ng labi nito ay kumurbada sa isang nakatagong ngiti. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas ang isang araw, si Jiang Bayan ay abala sa matinding paghuhukay sa loob ng isang kuweba, ngunit siya ay napabuntong hininga na dahil sa sobrang pagod. Akmang luluhod na sana siya para maghabol ng hininga nang may isang taong sumigaw sa labas. Tinatanong kung sino ang nagsabi sa kanyang magpahinga at kung gusto pa ba niyang makapasa sa pagsubok para makasali sa sekta. Nag-aalalang sumagot si Jiang Bayan na ito ay dahil inutil siya at hihingi siya ng paumanhin sa paring tawista, ngunit hindi na niya talaga kayang maghukay pa. Sinipa ng lalaki si Jiang Bayan sa mukha at minura ito ng masakit, sinasabing isa talaga siyang basura. Ang mga nauna raw sa kanya ay isinugal ang kanilang buhay sa loob ng maraming buwan para lang makasali sa peking sektang ito. Samantalang siya ay hindi man lang tumagal ng isang araw. Umubo si Jiang Bayan ng ilang beses at napatanong kung ano ang sinabi ng lalaki. Hinawakan ng lalaki ang ulo ni Jiang Bayan at umungol, tinatanong kung inaakala ba ni Bayan na isa siyang henyo na minsan lang isilang na maaaring pumasok sa sekta at maging mas magaling sa lahat. Ipinaalam niya kay Bayan na isa lamang siyang inutil na basura at inutusan na siyang magsimulang magmina. Pinagbantaan siya nito na kung hindi siya makakapagmina ng sapat, kukunin nito ang kanyang buhay. Sa sandaling yon, muling nagpakita ang system ng mga pagpipilian. Una, manatiling nakahiga para sa gantimpalang, low-grade Earth Rank Ashar Lotus Manual. Ikalawa, magmakaawa sa kalaban na payagan siyang bumaba ng bundok para sa gantimpalang, high-grade Mysterious Rank Earth Fire Art. Ikatlo, bumangon at magpatuloy sa pagmimina para sa gantimpalang, Random Basic Attribute Points. Napalunok si Jiang Bayan. Naintindihan niya na ang mga gantimpalang may Earth Rank ay masyadong malaki para makumpleto. Pinili niya muna ang ikalawang opsyon, kaya't dahan-dahan siyang nagsalita na may pakiusap sa kanyang boses. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, sinipa siya ng lalaki sa tiyan at tinanong kung bakit hindi pa siya bumabangon. Sa mukha si Jiang Bayan ng dugo at hindi mapakialang naisip na kung magpapatuloy ito, mabubugbog siya hanggang mamatay. Ngunit pagkakita sa kamao ng lalaki, nanlambot ang mga binti ni Jiang Bayan. Mabilis siyang nagpasya na piliin ang ikatlong opsyon, sumisigaw na huwag siyang saktan at magmimina na siya kaagad. Nasiyahan ang lalaki at sinabing kung ayaw niyang mamatay, dapat siyang magmina. Noon din ay nag-prompt ang system na ang misyon ay nakumpleto na, at ang gantimpala ay Constitution. Naramdaman ni Jiang Bayan na mas naging masigla ang kanyang katawan kaysa dati. Bahagya siyang natulala, na para bang naibalik ang kanyang buong talino, at doon niya naunawaan ang lahat. Napagtanto niya kung paano gamitin ang system. Pagkatapos sermonan si Jiang Bayan, tumalikod ang lalaki at umalis, nagbanta na babalikan siya kung magpapabaya ito.
Paulit-ulit na tumango si Jiang Beiying at tiniyak na magsisipag siya. Sa kanyang isip, isinumpa niya ang sistema. Naintindihan niya na kung mas maganda ang gantimpala, mas mahirap ang gawain, at ang pagpili sa pinakasimpleng gantimpala ang pinakaligtas na paraan. Pagsapit ng gabi sa madilim at maulap na kagubatan ng pagsubok, si Jiang Beiying at ilan pang kasama sa pagsubok ay sumusunod sa likod ng tagasuri. Nagkalkula si Jiang Beiying sa kanyang isip. Bagamat hindi siya binibigyan ng libreng biyaya ng system at niloko pa siyang magmina, alam na niya ngayon kung paano ito gamitin. Kaya na niyang iwasan ang panganib sa pinakamainam na paraan. Mula noon, kailangan niyang maging maingat. Biglang isa na namang serye ng mga pagpipilian ang lumitaw, na ikinagulat niya. Una, samantalahin ang pag-inom at pagkain ng supervisor sa tanghali upang makatakas pababa ng bundok para sa gantimpalang, low-grade mysterious rank Howling Moon Palm. Ikalawa, lihim na maghukay ng lagusan palabas ng bundok habang nagmimina para sa gantimpalang, high-grade yellow rank Purple Gold Tiger Head Hawk. Ikatlo, hikayatin ng iba na sama-samang tumakas at pag-usapan ng isang plano para sa gantimpalang, low-grade yellow rank Lotus Armor. Ikaapat, matulog na lang at magsimulang magbuhat ng mga bloke kinabukasan para sa gantimpalang, random basic attribute points. Biglang may bamulong sa kanyang likuran, nagtatanong kung gusto niyang samamang tumakas. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Beiying. Naisip niya na ang ikatlong pagpipilian ay tila inihain na sa kanya. Bukod pa rito, ang low-grade yellow rank na gantimpala ang pinakamababa, kaya't marahil ay hindi ito mapanganib. Nagpasya siyang subukan ito. Lumingon siya at tinanong ang lalaki kung may plano na ba ito. Sinabihan siya ng binata na sumunod. Kaya't siya at ang ilan pang kasama sa pagsubok ay umupo sa paligid ng apoy habang kumakain. Nalaman niya ang kanilang plano tungkol sa paghuhukay ng lagusan sa minahan na halos kalahati na raw ang natatapos. Dahil mahigpit ang supervisor kamakailan, kailangan nilang hintayin itong malasing bago sila makatakas. Naisip ni Jiang Beiying na ang tatlong mapanganib na pagpipilian ay isinasagawa na ng grupong ito, kaya't napagpasyahan niyang hindi siya dapat sumama sa kanila. Bigla siyang tinanong ng binata kung ano ang kanyang opinyon. Malabo ang naging sagot ni Jiang Beiying. Sinabi niyang hindi kailangang magmadali at dapat muna silang magpahinga. Kalmado siyang tumayo sa harap ng nagtatakang tingin ng mga kasama, at sa kanyang isip, pinili niya ang ikaapat na opsyon. Kalahating buwan ang lumipas, umalingaw-ngaw ang tunog ng bugbugan sa kagubatan. Inihagis ng supervisor ang kaawa-awang bagbog saradong binata sa lupa at sumigaw kung may iba pa bang maglalakas loob na tumakas. Pinanood ni Jiang Beiying ang eksena at nakahinga ng maluwag. Napatunayan niyang hindi nagsisinungaling ang system. Sa halip na sabihin ito ay para tulungan siyang lumakas, mas tama sigurong sabihin na binabalaan siya nito ng maaga. Hanggat palagi niyang pipiliin ang gantimpalang attribute, maiiwasan niya ang lahat ng uri ng sakuna. Pagkatapos nito, ang lahat ng kasama sa pagsubok ay pagod na nagkatinginan, lihim na binabago ang kanilang mga plano. Noon din, bigla silang nakarinig ng isang malakas na pagsabog sa kanilang likuran. Isang nakabibinging tunog ang yumanig sa lugar, at ang system ni Jiang Beiying ay muling nagpakita ng mga pagpipilian. Una, manatili sa pwesto para sa gantimpalang, high-grade yellow rank Sears Palm. Ikalawa, tumulong sa paghapula ng apoy para sa gantimpalang, low-grade yellow rank funeral gate grade spear. Ikatlo, samantalahin ang kaguluhan upang makatakas para sa gantimpalang, dagdag isang random basic skill point. Natigilan si Jiang Beiying. Sa pagkakataong ito, hindi sumusunod sa dati nitong gawi ang sistema. Malakas na nagutos ang supervisor na huwag magpanik at sumunod sa kanya upang apulahin ang apoy. Kinailangan ni Jiang Beiying na magdesisyon. Nagtiwala siya sa sistema kaya't agad niyang pinili ang ikatlong opsyon. Pagkatalikod niya para umalis, agad niyang nakasalubong ang supervisor. Bahagyang nagulat ang mga mata nito, at pagkatapos ay itinuro siya at minura, tinawag siyang aso na gustong tumakas. Itinaas pa lang ng supervisor ang kanyang kutsilyo nang bumagsak na sa lupa si Jiang Beiying sa sobrang takot. Sa kanyang isip, isinumpa niya ang sistema, iniisip kung niloloko ba siya nito. Tinakpan niya ang kanyang mukha at mariing ipinikit ang mga mata, iniisip na katapusan na ng kanyang buhay. Ngunit matapos manatiling nakapikit ng ilang sandali, wala siyang naramdamang sakit.
Dahan-daang idinilat ni Jiang Beiying ang kanyang mga mata at nakita ang supervisor na nakasubsob sa lupa sa kanyang harapan. Isang boses ang nanggaling sa likuran niya, nagtatanong kung ayos lang ba siya. Nakatayo sa harap niya ang isang makisig at maputing binata na may malalaking mata, na mukhang isang maharlika. Muling lumitaw ang mga pagpipilian. Una, sumigaw ng malakas ng "Hindi ka dadaan" para sa gantimpalang "Live Fire Dragon's Roar" na Yellow Grade High Tier. Ikalawa, tumalikod at magpatuloy sa pagtakbo pababa ng bundok para sa gantimpalang 13 Section Lotus Seed Spear na Yellow Grade Low Tier. Ikatlo, sumigaw ng "Dakilang Bayani, iligtas mo ako" para sa gantimpalang Random Basic Skill Point. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Jiang Beiying at niyakap ang binti ng binata, umiiyak at nagmamakaawang iligtas siya. Nabigla ang binata ngunit naisip na bagamat malakas ang loob nito, ang tapang naman ay kasing laki lang ng ubas. Walang pag-aatubili itong pumayag na tulungan siyang makababa ng bundok. Naisip din ito na interesante ang bata dahil hindi man lang ito natakot matapos siyang makitang pumatay ng tao sa mismong harapan nito. Kaya't tinulungan ng binata si Jiang Beiying habang sila'y naglalakad at maalaga siyang tinanong kung saan ang kanyang tahanan. Sumagot si Jiang Beiying na wala siyang pamilya, naloko lamang siya at dinala sa minahan, at ngayon ay hindi na niya alam kung saan pupunta. Biglang nagkaroon ng ideya ang binata at inalok siyang sumama sa sekta. Tuwang-tuwang sumigaw si Jiang Beiying kung totoo ba yun at sinabing napakabuti niyon. Sa sobrang tuwa ay pinasalamatan niya ang kanyang sistema. Pagkatapos noon, sumunod si Jiang Beiying sa binata pabalik sa sekta. Agad siyang binigyan ng isang set ng mga paraan ng pagsasanay at sinabihang binabati siya sa pagpasa sa aptitude test. Ang susunod na kailangan niyang gawin ay masterin ang Jijin Technique at isang set ng Sword Techniques upang maging isang opisyal na disipulo at maging kwalipikado na formal na sumali sa sekta. Sumigaw si Jiang Beiying ng pasasalamat sa dakilang bayani at nangakong tiyak na mag-aaral siyang mabuti at magsisikap na maging disipulo ng sektang Jin sa lalong madaling panahon. Nang gabing yun, bumalik si Jiang Beiying sa kanyang silid. Pagkatapos magsindi ng kandila, tiningnan niya ang paraan ng pagsasanay at naunawaan kung paano ito gawin. Matapos basahin ng mabilisan, nagsimula siyang magsanay. Naisip niya kung ganoon lang ba talaga yun kadali at kung gaano pambihira ang kanyang kakayahan sa pagsasanay. Napakabilis niyang nagtagumpay. Masayang ipinagbunyi ito ni Jiang Beiying. Iniisip kung isa ba siyang henyo dahil sa bilis niyang matuto at kung maaari na ba niyang iulat agad ito. Sa sandaling yon, muling nagpakita ang system ng mga pagpipilian. Una, agad na sabihin kay Qinggang, ang bayaning tumulong sa kanya, na na-master na niya ang Jin Technique para sa gantimpalang Determination Hegemon Claw na Mysterious Grade Mid-Tier. Ikalawa, tahimik na magpatuloy sa pagsasanay para sa gantimpalang Black Dragon Iron Thorn Arrow dagdag 2-0 na Yellow Grade Low Tier. Ikatlo, huwag gumawa ng anuman para sa gantimpalang isang Random Basic Attribute Point. Biglang kinabahan si Jiang Beiying. Kakaiba at delikado ang kanyang naramdaman, na para bang siya ang unang ibon na tatamaan ng pana. Nang hindi na nag-isip pa, diretso siyang humiga sa kama at sinabing pinipili niya ang ikatlong opsyon. Mas mabuti raw na magsimula bilang isang baboy na nagpapanggap na tigre, at mas mainam na maging matatag na parang isang matandang aso para tunay na masiyahan sa buhay. Nakatayo si Jiang Beiying sa tuktok ng isang matayog na bundok, nakatingin sa ibaba habang nag-iisip. Sa mundong ito, kung sino ang may pinakamalakas na cultivation, siya ang may pinakamalaking kapangyarihan at makukuha ang lahat ng gusto niya. Sinabi ni Jiang Beiying sa malalim na boses na 5 taon na siyang masipag na nagsasanay sa sektang Gian, at sa tulong ng system, kaya niyang maging pinakamalakas na tao sa kontinenteng ito. Ngunit bigla siyang nag-inat at humikab, lumuluha habang sinasabing ang dakilang pangarap na iyon ay walang kinalaman sa kanya. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kanyang ulo at nagreklamo sa kalangitan. Sa tuwing may senyales na angat siya, nagtitrigger ang system ng pagpipilian. Bagamat nakakahiya, mas mahalaga raw ang buhay kaysa maging unang ibon na tatamaan ng pana. Kailangan niyang mag-ingat, at maswerte na siyang nabuhay muli. Pagkatapos, pumunta si Jiang Beiying sa isang pamilihan at biglang nakarinig ng kaguluhan sa unahan. Isang malaking lalaki ang kumukwelyo sa isang mas maliit na lalaki at binubuli ito, inaakusahan na nabangga siya nito at natapon ang lahat ng kanyang alak.
Marahan namang sumagot ang mas maliit na lalaki na ang malaking lalaki ang nakatapo nito at bakit siya ang sinisisi. Itinaas ng malaking lalaki ang kanyang kamao, namumula ang mukha, at minura ang maliit na lalaki, sinasabing baguhan pa lang ito ay maingay na at tuturuan niya ito ng leksyon para sa kanyang guro. Akmang susuntok na sana ito nang sumugod si Jiang Beiying mula sa malayo, handang magpakabayani. Nakilala ng malaking lalaki ang kanyang intensyon at pinagsabihan siyang huwag makialam sa gulo ng iba. Ngunit tila may mali, nilampasan lang sila ni Jiang Beiying at hindi man lang huminto para awatin ang away. Natigilan ang mas maliit na lalaki, nagtataka kung bakit hindi siya ililigtas nito. Sa sandaling yun, nagpakita ang system ni Jiang Beiying ng tatlong pagpipilian. Una, protektahan ang junior apprentice at turuan ng leksyon ang masamang senior apprentice para sa gantimpalang, mysterious grade mid-tier 1 skill. Ikalawa, bayaran ng danyos para sa junior apprentice para sa gantimpalang, harmony grade mid-tier thunder talisman. Ikatlo, yumuko, hawakan ang baywang, mabilis na maglakad palampes, at umalis agad para sa gantimpalang, random skill point. Sandaling huminto si Jiang Beiying upang pag-isipan. Simple lang daw ang problema, kaya't syempre, pinili niya ang ikatlong opsyon. Naisip na lang niya kung ang bilis niya kanina ay maituturing ng mabilis na pagdaan, matapos madagdagan ng 1 puntos ang kanyang lakas. Masayang nagdiwang si Jiang Beiying. Samantala, ang junior apprentice at ang malaking lalaki ay nagpapatuloy sa kanilang alitan. Pinagbabantaan pa rin ng malaking lalaki ang mas maliit, sinasabing tuturuan niya ito ng leksyon tungkol sa mga patakaran. Ngunit isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran, nagtatanong kung ano ang gusto niyang ituro. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng naroroon ng elder. Bumulong si Jiang Beiying habang naglalakad palayo, naisip na kanina pa niya nakita ang elder sa di kalayuan kaya hindi na niya kinailangang kumilos. Pagkatapos noon, pumunta siya sa ibang lugar sa pamilihan na puno ng tao. Halos hindi pa nakakaupo si Jiang Beiying sa mesa nang umorder siya ng isang white jade emerald. Isang waiter ang tiningnan siya mula ulo hanggang paa at ngumisi ng mapanlait. Sa isip-isip ng waiter, sa tuwing dumarating ang batang ito, palagi itong umo-order ng white jade emerald, na tofu at puting kanin lang naman, halatang walang pera. Bumulong si Jiang Beiying sa sarili at sinimulang kalkulahin ang kanyang mga nakuha sa araw na yon. Nakagawa siya ng 7 pagpili at ang mga gantimpala ay dagdag 2 sa lakas, dagdag 1 sa alchemy affinity, at dagdag 2 sa pagpipinta. Napaisip si Beiying na kung ang mga skill points ay maaaring palitan sa isa't isa, napakaganda sana noon. Inisip din niya kung ano ang silbi ng skill sa pagpipinta. Habang abala sa pag-iisip, isang makisig at maputing binata na may malalaking mata ang lumapit sa kanya at bumati. Nang makita ang pamilyar na mukha, nagliwanag ang mga mata ni Jiang Beiying. Masaya niyang inanyayahan si Senior Brother Lu na samahan siyang kumain. Umupo si Senior Brother Lu sa tapat niya at nagsimulang magsalita. Pinuri nito ang mga oang pills na ibinigay ni Beiying noon, sinabing napaka-epektibo ng mga iyon. Para sa ilang taon pa lang sa sekta, ang tagumpay niya sa alchemy ay tunay na pambihira. Kinamot ni Jiang Beiying ang kanyang ulo at mapagkumbabang sumagot na lahat iyon ay dahil sa pagligtas sa kanya ni Lu mula sa mga minahan noon, at masaya siyang makatulong ngayon. Sa kanyang puso, lihim niyang pinasalamatan ang mga alchemist skill points mula sa sistema. Umiling si Senior Brother Lu bilang tugon, iginiit na resulta yun ng kanyang kasipagan, bukod pa sa palagi niyang perpektong pagkumpleto sa mga trial missions. Nanatiling mapagkumbaba si Jiang Beiying at sinabing swerte lang yun at hindi naman gaanong mahirap ang mga misyon. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang lahat ay dahil sa sistema kaya mabuti na ring maging mapagkumbaba. Nagpatuloy sa pag-uusisa si Senior Brother Lu. Napapansin daw niya na tila namamasyal lang si Jiang Beiying sa araw, ngunit patuloy na tumataas ang kanyang cultivation. Tinanong nito kung lihim ba siyang nagsasanay sa kanilang likuran. Ngumiti ng alanganin si Jiang Beiying, iniisip na bagamat hindi siya lihim na nagsasanay, tiyak na nag-cheat siya sa laro. Ngunit dahil ayaw niyang paghinalaan, kinailangan niyang tumawa at sumagot na gaya ng inaasahan, nahulaan ito ng kanyang senior brother. Hindi na raw niya ito itatago, dahil likas siyang tanga, kinailangan niyang magsikap ng palihim. Sa kanyang isip, bagamat mabuti sa kanya si Senior Brother Lu, ang pagkakaroon niya ng system ay isang lihim na hindi dapat malaman ni Newman,
lalo na para maiwasan na pagsamantalahan siya ng mga taong mas mataas ang cultivation para makakuha ng mga pambihirang gamit. Patuloy siyang ginisa ni Senior Brother Lou, sinabing hindi maganda ang reputasyon ng kanyang talento sa sekta at nag-specialize pa siya sa mga kakaibang bagay sa Asher Heart Hall. Nasa ika-5 antas pa lang siya ng leon, kaya kahit na magsanay siya araw at gabi nang hindi kumakain o natutulog, hindi siya maaring umunlad ng ganoon kabilis. Biglang nanigas ang mukha ni Jiang Beiying, nararamdaman na may mali. Biglang lumapit si Senior Brother Lou at bumulong sa kanyang tainga na may nakakaakit na boses, sinasabing alam nito ang kanyang lihim. Lalong nanlaki ang mga mata ni Baron at nanginig ang kanyang mga kamay at paa sa takot. Matapos marinig ang mga salita ni Senior Brother Lou, sumigaw at umiyak si Jiang Beiying sa kanyang isipan. Iniisip niya kung paano nalaman nito ang kanyang sikreto. Ngunit sa labas, kinailangan niyang magpanggap na walang alam at nagtanong kung ano ang sinasabi ng kanyang senior brother. Muling bumulong si Senior Brother Lou sa kanyang tainga. Ang hinala nito ay nakakuha si Jiang Beiying ng isang uri ng pagkakataon sa mga minahan, ngunit hindi ito para sa cultivation kundi para sa ibang bagay. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Beiying. Kinailangan niyang sumakay sa sinasabi nito. Sinabing hindi talaga niya maloloko ang kanyang senior brother at totoo ngang maaaring ituring na isang pagkakataon ang system. Masiglang nagpatuloy si Senior Brother Lou at iminungkahi na ipakilala siya sa Velvet Herb Hall. Dahil ayaw naman daw ni Beiying na mag-cultivate, kung makakagawa siya ng tagumpay sa alchemy, maaaring mas mabilis pang tumaas ang kanyang katayuan kaysa sa kanya. Nalilitong sumagot si Jiang Beiying kung hindi ba siya kilala ng kanyang senior brother. Sumimangot si Senior Brother Lou at sumuko na, sinabing kung hindi mahalaga sa kanya ang katanyagan at kayamanan, hindi na niya ito pipilitin pa. Napabuntong hininga na lang si Jiang Beiying, iniisip na hindi siya hahayaan ng mga pagpipilian ng sistema na umangat kahit na gustuhin pa niya. Nang gabing yun, ang humihinang buwan ay natatakpan ng mga ulap na nagpadilim sa kalangitan. Naglalakad si Jiang Beiying at humuhuni nang bigla niyang mapansin ang isang babae na nakatayo sa kanyang harapan. Nang makita siya ng babae, yumuko ito at nagpakilala bilang si Yuzhen ng Water Mirror Hall, bumabati kay Senior Brother Jiang. Lihim na tinasa ni Jiang Beiying ang babae. Sa ganda nitong yon, tiyak na mapanganib ito. Upang maiwasan ang gulo, yumuko siya at sumagot na nagkakamali ang dalaga at ang apelyido niya ay Wang. Natigilan si Yuzhen. Bago pa man ito makapagsalita, mabilis siyang nilampasan ni Jiang Beiying na parang isang ihip ng hangin. Ngunit nang akala niyang nakatakas na siya, isang tagagulo ang tumakbo at tumawag sa kanya, Senior Brother Jiang, sinasabing pinapatawag siya ni Chang Li Tang para sa ilang laro ng chess. Agad na napagtanto ni Yuzhen na nagsinungaling nga ito. Upang hindi na makatanggi si Jiang Beiying, diretsyong tinanong ni Yuzhen ang bagong dating kung siya ba si Senior Brother Jiang Beiying. Masiglang sumagot ang lalaki na oo, siya nga si Jiang Beiying at hindi ito mapagkakamalan. Nilunok ni Jiang Beiying ang kanyang galit, iniisip na napakabata at inosente pa ng junior brother na ito, kung gaano kaganda ang isang babae, ganoon din ito kat-indi. Lumingon si Jiang Beiying, kinamot ang ulo, at ipinaliwanag na siya ngayon at gusto lang niyang magbiro sa dalaga. Lumingon siya sa mensahero at sinabing sabihin kay Chang Li Tang na pupunta na siya. Pagkaalis ng mensahero, nag-aalangang nagtanong si Jiang Beiying kung ano ang sadya ng dalaga sa Asher Heart Hall para hanapin siya. Sumagot si Yuzhen na ang kanyang unang pagsubok ay sa loob ng 3 araw at gusto niyang imbitahan si senior brother na maging kanilang iron stamp. Muling lumitaw ang sistema ni Jiang Beiying na may ilang pagpipilian. Una, agad na sumagot na napakadali lang yun at walang problema para sa gantimpalang, Ancient Shi Body Tempering Art, na Earth Grade Mid-Rank. Ikalawa, magtanong kung anong uri ng trial mission ang natanggap ng dalaga para sa gantimpalang, Silent Extinction Claw, na Mysterious Grade High Rank. Ikatlo, tumanggi at sabihing abala sa pag-aaral, Palm, para sa gantimpalang isang random basic skill point. Biglang kinilabutan si Jiang Beiying nang marinig ang Earth Grade, iniisip kung gaano ito kapanganib. Kaya't walang pag-aalinlangan, pinili niya ang ikatlong opsyon. Humingi siya ng paumanhin, sinabing abala siya sa kanyang pag-aaral kamakailan at narinig naman daw ng dalaga na pinapatawag siya ni Chang Li Tang para sa isang laro ng Go. Dahil isa raw itong panatiko sa Go, kinailangan na niyang umalis. Naiwang mag-isa, namula ang mukha ni Yuzhen sa hiya.
Naisip niya na ngayon lang siya nakaranas na tanggihan. Mula pagkabata ay hindi pa nangyari yun sa kanya. Naisip niyang kakaiba talaga ang senior brother na ito. Ngunit bigla niyang iwinaksi ang mga iniisip, na pagtantong hindi iyon ang oras para sa mga ganoong bagay, at dali-daling hinabol si Jiang Beiying. Tinawag niya ang pangalan nito at sinabing hindi pa siya tapos magsalita. Habang tumatakbo, idinagdag ang medical skill point kay Jiang Beiying. Bigla siyang nabangga sa isang dalaga. Narinig niya ang boses ni Yuzin mula sa likuran na inuutusan ng babaeng nagngangalang Chi Aya na pigilan siya at huwag hayaang makaalis. Agad na nagwala si Chi Aya, tinawag si Jiang Beiying na isang manyok at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanyang Qin Jiji. Kinilabutan si Jiang Beiying habang tinitingnan si Chi Aya. Naisip niyang hindi nakapagtataka na kaya nitong mag-trigger ng isang Earth Grade Mid-Rank na gantimpala. Mahirap na nga kahit ang pag-alis lang. Desperado siyang umiwas sa mga atake habang isinisigaw na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Sa kabutihang palad, dumating si Yuzin na hinihingal pa. Pinigilan niya si Chi Aya at ipinaliwanag na walang ginawa sa kanya si senior brother Jiang. Natigilan si Chi Aya. Muling nakiusap si Yuzin kay Jiang Beiying, humihingi ng paumanhin sa gulo ngunit idiniin na napakahalaga ng pagsubok na ito para sa kanya, kaya't umaasa siyang matutulungan sila nito. Ang kaguluhan na nilikha nilang tatlo ay nakaakit ng mga tao na nagsimulang magbulungan tungkol kay Jiang Beiying at kung gaano kalaki ang reputasyon nito para pakiusapan ng mga magagandang babae ng ganoon. Maingat na muling sumagot si Jiang Beiying at sinabing may mahahalaga siyang bagay na kailangang asikasuhin kaya't hindi niya talaga sila matutulungan. Sumagot naman si Chi Aya na nakatayo sa tabi, sinabing napakababaw ng kanyang dahilan at tinanong kung natatakot ba siya. Muling lumitaw ang mga pagpipilian. Una, agad na sumagot kung nagbibiro ba ito at paanong matatakot siya, para sa gantimpalang Universe in A-Slave na Earth Grade Low Rank. Ikalawa, sabihing alam niyang sinusubukan siyang udyukan pero hindi ito gagana, para sa gantimpalang Sun Moon Universe Sword na Mysterious Grade Mid Rank. Ikatlo, sumagot na tama nga ito, para sa gantimpalang isang Random Basic Attribute Point. Natuwa si Jiang Beiying sa loob-loob niya sa isa na namang Earth Grade Low Rank na gantimpala. Walang pag-aalinlangang pinili niya ang ikatlong opsyon at prangkang sinabi na tama nga ito. Dahil dito, hindi nakapagsalita sa galit si Chi Aya. Mahinahon siyang sinabihan ni Yuzin na kung ayaw nitong tumulong, may iba pa namang tutulong sa kanila. Paalala pa ni Yuzin na sila ang lumapit ng hindi inaanyayahan at natural lang na may dahilan nito para tumanggi, kaya't hindi sila dapat magalit. Nahihiyang sumagot si Chi Aya na alam niya. Sa sandaling yon, isang anino ang biglang tumalon mula sa kung saan. Lumapag ito sa lupa, na ikinagulat ni Yuzin, at tinawag itong si senior brother Kong. Nang marinig ang pangalang ito, nagulat ang lahat at nagbulungan tungkol kay Kung Anan, ang Breaking Army Spear ng Shujing Hall. Pinag-usapan nila ang kabayanihan nito 3 taon na ang nakalipas kung saan mag-isa itong pumasok sa kampo ng mga rebelde para protektahan ang mga sibilyan. Ngumiti si Kung Anan at bumati sa lahat ng junior brothers ng Lanan Hall. Naging maingat ang lahat sa paligid at bumati pabalik. Pagkatapos ay lumingon si Kung Anan kina Yuzin at Chi Aya at sinabing dahil bababa sila ng bundok para sa mga pagsubok sa loob ng 2 araw, kung naghahanap sila ng kasama. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, biglang sumigaw sa gulat si Chi Aya, hinahanap si Jiang Beiying. Lumingon din si Yuzin sa pag-aalala. Napagtanto nilang nawala na si Jiang Beiying nang walang bakas. Mabilis na lumingon si Yuzin kay Kung Anan at sinabing may kailangan silang asikasuhin at bibisitahin na lang siya sa ibang araw. Pinanood sila ni Kung Anan na umalis at sinubukang habulin, sinasabing papunta rin siya sa inner hall kaya maaari niya silang samahan. Samantala, si Jiang Beiying na hindi naman kalayuan, ay nagtatago sa mga halaman. Pinanood niya silang umalis at sa wakas ay nakahinga ng maluwag, iniisip kung gaano talaga nakakatakot ang isang junior sister na kayang mag-trigger ng Earth Grade Mid-Rank na gantimpala. Nang gabing yun, sa isang tahimik na gabi, nakaupo si Yuzin sa beranda at tumutugtog ng pipa, lumilikha ng mga makabagbag damdaming tunog.